Bayan, magandang umaga po. Bayan, ang Kuya Ed. Opo, maganda pong umaga. Shout out po sa ating mga taga-subaybay. Shout out po ang NACG, ang National Anti-Crimes and Corruption Group, headed by founder RSP Tamaraw. Sa lahat po ng Guardians, sa lahat po ng Eagle, shout out po sa Industrial City of the South Eagle Club under po ng NMR2. Shout out po sa lahat ng kasapi at miyembrong aktibo ng Karancho at ng Guardian. Shout out din po sa retired associations of the Armed Forces of the Philippines from Air Force, Army, Navy, and the other. Shout out po. Shout out din po sa lahat ng OFW na ngayon ay ang siyang tanging pag-asa na lamang ng ating bansa. Bayan, nakakuha po ng attention sa akin ang isa pong post na sinabi ni Janet Garin. 60 billion ng PhilHealth ay mas mabilis ibalik kung kunin sa 2026 national budget, covering the whole of the principal as 89.9 billion ng PhilHealth. So, klaro, doon sa punto ng kanyang sarswela ng lintik na gobyerno na to, kung ibabalik galing sa national, wala na ang principal. Kung ibabalik galing sa national budget ng 2026 ang 89.9 billion, wala na ang principal. Nanakaw na ang principal. Di po ba? So yung 89.9 billion came from 2026 national budget will be proceed saan? Sa PhilHealth again. Di ba? So dalawa na. Ang kinuha at ang ibabalik. So klaro, ito po ay klarong pagtutulong-tulong ng mga buwaya na to. Itong mga magnanakaw na ito. Pinagtutulong-tulungan nila ang salapi ng bayan. Hindi pa ba itong babae na to na nakonsensya sa desbasya na marami mga bata ang namatay? No, kung ako nga sa mga mangkukulam, ito yung mga taong kinukulam. Di ba? Ito yung mga klase ng tao na kinukulam. Pinapatay, mga magnanakaw. Anong ilalaban natin sa gera? Kayo, aswang, balbal, tikbalang, mangkukulam, mga ango. Wala tayo sandatan. Isang ututan lang yan, bisil-bisil. Bayan, at patuloy po tayo, no? At pag okay na po, dahil nga sa may konting alam nyo na, may konti po akong adjustment na dapat gawin. So, I think hindi ko magagamit yung aking account sa Facebook. At gano'n na lamang po na sana po ay malinawan ng taong bayan na ito po ay isa na naman pong drama para po mapagtakpan ang pera na nawala. Ito po ay sarswela at pagkatapos ng lahat, sino po ang magbabayad? Ang taong bayan. Sila hindi naman po sila magbabayad, only indicated sa kanilang salin, sa kanilang buwis. Tigas mo naman ng mukha mo, Marcos, hindi ka pa nagbabayad ng real property tax amounting of 238 billion o 238 million whatsoever. Dapat you will be the model of the leadership and presidency. Hindi eh. Buo kayong pamilya na magnanakaw. Ang asawa mo na involved sa LA concern, sa din palang sindikato sa Department of Agrarian Reform. Ano ba naman sa DAR? Bayan, sawan-sawa na po tayo. Ang pinangangambahan po ng Kuya Ed, baka sabay-sabay po tayong hindi makayanan, maulol tayo.
maghurumentado tayo, kumbaga sa isang salita, dahil hindi na natin po unexplainable. Oo, matutuwa na naman ang putang ng mga baser natin. Unexplainable. Sa lahat po ng baser at trolls. Nasaan po ang 129 billion amounting of 25.5 ton na halaga ng pera na gold reserve? Hindi po yan kay Marcos. Hindi po. Di 500 billion o 800 billion sa 500 sa billion sa Maharlika, 90 billion sa PhilHealth, 800 billion sa Ghost Project o sa tinatawag natin floodway control, and the another 500 billion sa Ghost Project, 62.5 sa SS, 62.5 billion sa GSIS, 117 billion sa PDIC, and then the other 28.8 billion doon sa bank loan and etc. Tayo po ay meron pong 17 trillion na utang. Plus yung 926 billion. Amounting of billion dollars in terms of aid, no, galing po kay kay President Biden. It is provenly stated by Ana Malindugoy and Dr. David Ololo. In concern for the EDCA, dahil po naggigirihan na, ang giring-giri na ang dalawa. Ang Japan at ang Taiwan ang siya pong mangangalaga at magpopondo sa EDCA site ng Amerika dito sa Pilipinas. So klaro, when this proxy will be started, the China and the Russia will bomb the EDCA site. Nasaan bang EDCA site? Sus Pastilan Manulay. Nasaan? Nasa Pilipinas. At yan din po ang isang punto at yugto kung bakit pinaghahanda ni General Brownie ng 20 days to 30 days. Hoping General Brownie na dumating ang sinasabi mo, dahil kundi pagbabayaran mo ito. Kung magkagera man, magkaroon man ng Third World War, hindi yan panghabang panahon. Matatapos at matatapos yan. And you will be not being taken to cover. Putang ina, ang Amerika na naman ang makikialam kasi siyempre, diba? Winasak ng Amerika ang bayan natin ang dahil sa proxy war. Siyempre, kailangan itago kanila tulad ng mga Afghan citizen na ginamit mismo ng CIA at ng Amerika para labanan mismo ang kanilang bansa. Kaya nga yung Al-Qaeda, yung grupo nga ng Taliban, papatayin lahat yung mga involved na Afghan na nag-undergo para pagtaksilan ng kanilang bansa. At yung mga Afghan na yan ay nasa Pilipinas. Bayan, hindi po nagtatapos ang programa ng Kuya Ed dito. Nagbibigay lang po kami ng appropriate idea and constructions na kung po pwede, you buy it into the pie. Huwag po kayong patulog-tulog. The war is very imminent kapag hindi po tayo naging handa. Dahil po ang ating mga namumuno, wala na po yung pakialam. Kasi bakit? Kaya nga sila nagnanakaw. Dahil alam nila na mapapasabak ang Pilipinas sa isang sinatawag na proxy war. Yung mga nagagaling-galingan po, yung nagtatali-talinuhan ng mga US, American pro-American, pro-British, pro-Canada, lahat ng pro. Pagputok po ng gera, pro. Ang aabutin po natin pare-pareho. Wala pong magmamalasakit sa bansang Pilipinas, hindi po ang Japan, hindi po ang Taiwan, at hindi po ang Amerika, at ang nasa Europe. Even the United Nations will no longer help us. Why? What happened to the Ukraine? Anyone Pilipino na mga nagmamagaling na mga trolls at saka mga loyalista? Anyone know what happened to the Ukraine?
devastating. And then what happened? Yung sinasabi mo brownie, chuchu, brownie, nasaan na? Yung sinasabi mong alay, itinaksil ng Amerika ang Ukraine. The same character and procedure when Donald Duck administrations to comply it in connection with the CIA. Huwag po sanang magpauto, pero wala na pong pagkakataon pa para intindihin tayo ng mga putang inang mga leader natin ng bansa ng mga magnanakaw sa salapi ng bayan dahil ang gusto nilang mangyari ay makatakas sa kanilang obligasyon. Okay po ba yan? Muli po ang ating pong Kuya Ed, no? At hoping one day magsama-sama po tayo for the final. Opo, dahil medyo alam nyo na, drastically, there is something beyond the TikTok and there is also something beyond the meta. Ang conclusionary for this one. Okay po, ang Kuya Ed TV po, sana hindi tayo maging tanga dahil hindi kami